Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Gordon namutla na. Di nakaligtas sa matinding pasabog ni Duterte. Duki iyak. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Si Gordon, no, lumabas na po, gigil na gigil. Alam naman po natin, tama po, pinersonal ba siya ni Duterte? Opo. Kinampanya po yan na huwag iboto. Hindi po ba? Alam po natin yan lahat, no? Hindi po natin pasusubalian yan. Natandaan natin yan. Isa po yan si Gordon. Actually, si Gordon lang yung tinikoy ni President Duterte at that time, yung 2022 election, na huwag iboto si Gordon. Tanda natin yan. Kaya alam niya kung bakit siya nanalo. Ngayon, may pagkakataon na naman, hindi po bago itong ginagawa ng Kongreso. Matagal, sinubukan na po ni Gordon yan, no? Na si Pangulong Duterte ay iugnay dyan sa, hindi lang nila sinasabing parmali kasi marirealize ng mga tao, ay teka muna, eto na yung inimbestigahan nila Gordon ng 7 buwan. Ulitan lang ba? Opo, ulitan lang po. Inuulit lang po ng mga congressman yung ginawa ni Gordon. Same personality, nagsimula kay Duque, mapupunta po yan kala Lau, transfer di ba? Transfer. Mapupunta yan kay Lau, mapupunta po yan sa Parmali. Doon din pupunta yan, bagsak din po yan sa Parmali. Maniwala kayo sa akin. Kaya lang ngayon, dinedirekta na nila. Gusto nilang tukuyin, nakasabwat talaga si Pangulong Duterte. Ano po ba yung ginawa ni Pangulong Duterte para hindi po tayo naliligaw? Hindi po tayo mailigaw ng mga to, no? Okay, ang ginawa po ni Pangulong Duterte, umakto siya bilang presidente. Dahil yan ay panahon ng pandemya. Wala pa pong yung panahon po na yung transfer ng pandemya, ang pinag-uusapan pa lang po natin, PPEs, wala pa po yung bakuna. Nagkakandamatay po yung ating mga nurses at doktor. Wala pong mabilhan ng PPEs. Kung ikaw presidente, gagawin mo ang lahat. Hindi po pwede sa normal. Ang normal po na pagbili ng gobyerno, matagal. Ibibiding, wala nga pong magbibiding dahil walang nagkakaubusan po sa buong mundo nung panahon na yan. Wala pong mabili. Sino po magbibiding? Ibig sabihin, wala po tayong mabibili sa normal na proseso ng pagbili. Alam niyo ibig ko sabihin? Umakto si Pangulong Duterte bilang presidente sa isang emergency situation. Ang tanong ko, ang binibintang po ba ngayon kay Pangulong Duterte ay binulsan niya yung pera? Hindi po. No? PPEs. O nga, PPE. PPEs, ibig sabihin ng PPEs, maraming PPE. O sige, masyado kayo. Mga PPE na lang. Masyadong concern sa ano eh. Sige, hindi na po PPEs. Mga PPE. Yan. Di po ba? Para makabili ka agad. Emergency situation ito. Ngayon, tanong. Inutos niya lang po. Inutos niya lang ha. Tignan nyo ha. Inutos lang ni President Duterte na ilipat ni Duque yung pera mula DOH para isa na lang yung bibili para sa lahat, yung procurement. DBM procurement. Yun po lang, yun ang sinisilip nila ngayon. Parang ano yan, parang yung kay Sara Duterte lang, no? Yung 125. Wala po silang binibintang na binulsan ni Sara Duterte. Ang sinasabi lang nila, ginastos ang 11 days. Alam niyo po ba kung hindi gagastosin ni Sara Duterte yun? Doon po may problema si Sara Duterte. Alam niyo po ba yun? Humingi ka ng pondo tapos hindi mo pala kayang gastusin. Binigay po yung pondo, matatapos na yung taon. Ito po, wala po talaga silang binibintang na maliban po sa pagbuga ng apoy ng bunganga nito ni Gordon, wala po silang binibintang. Ang sinasabi lang ni Gordon, ganito po, the biggest corruption in history. Hindi, no?
At ito ay ginawa nila nung panahon na marami nagkakandamatay. Ha? Ang tindi, no? At ito ay pinangunahan ng ating to that effect. Ganun po yung halos pagkakasabi. Ang nanguna raw dyan ay si Pangulong Duterte. Sino po nagsabi nun? Si Gordon. Sinabi ba ni Gordon na binulsan niya? Hindi. Si Gordon 7 buwan eh. 7 buwan. No? 7 buwan si Gordon na nag-imbestiga. Hindi niya po napatunayan na si Duterte, hindi po nila nakasuhan si Duterte. Ngayon, may kaso na po ba si Pangulong Duterte? So yan nga po mga kababayan, paano po nila mapapatunayan yan? Wala nga po. Diba, si Pangulong Duterte po, kung maaalala nyo po, palagi niya pong sinasabi mga kababayan, na hindi siya, no, hindi dumadating sa kanyang mga palad yung mga ganyang transaksyon, mga kababayan. Ipinauubayan niya na yan doon sa kanyang mga sekretary. Diba? Palagi niya yung sinasabi yan. Kaya wala kayong makikita, no? Na talagang sangkot si PRRD. I mean, na napunta talaga sa kanya yung pera. Kasi palagi niya pong sinasabi, noon pa man, at ayan, mga buhay pa naman tong mga sekretary na ito, wala pong napupuntang pera sa bulsa o sa kamay ni PRRD. No? Duterte, wala pa rin. Para saan po ito lahat? Para pasamain lang yung Duterte. Bakit po? Number 1 si Sara Duterte. Number 1 si Digong Duterte. O para po maging masaya kayo. Nagdeklara na po. Nagdeklara na po si Pangulong Duterte na hindi na siya tatakbo sa 2025 na senador. Kung tatakbo man siya, mayor lang. Okay lang po ninyo, mahal na Pangulong Duterte, Tatay Digong. Sayang po yung slot na panalo natin eh. Tama po yun. Kung kayo po ay tatakbo, mayor, patakbuhin nyo po si Baste sa Senate. Diba? Kaysa gawin nyo lang siyang vice mayor. Patakbuhin nyo na lang po siya sa Senate. Pasensya na kayo mga taga Davao. Nagiging sakim kami. Gusto namin maraming Duterte. Kung patatakbuhin niya yung magkapatid, nangyari na po yan. Si JB Ercito tsaka si Nansabay, no? Si JB Ercito tsaka to si Jinggoy. Bakit po patakbuhin na lang natin si Paulo Duterte at saka si Baste sa Senado? Para kayo po, okay na po kami nun. Maganda na po yung payag na po kami. 2 Duterte kapalit nyo po. Kasi mananalo yung mga yan. Madadagdagan po yan sa numero natin. Suggestion ko lang po yun, Mr. President. Sayang po yung slot eh. Pasok na po tayo eh. Okay. Masyado po yung ano, no? Tapos ngayon EJK naman. Sabi pa ni Gordon, yung nagpapatay ng maraming tao, yan din daw yung pinuno nitong pinakamalaking corruption. Siyempre, wala naman na pumapatol. Dahil actually, yung kadaldalan mo na yan, nagresulta na yan ng pagkatalo mo. Kinampanya ka na ni Pangulong Duterte. Alam niyo po yun, yung kung kailan kailangan yung tapang ng mga tao, hindi po nila na ilalabas. Kung tapos na yung labanan, tsaka siya nagdadakdak. 7 months mong tinalakay yan sa committee mo. Wala ka na patunayan na kasalanan si Tatay Digong. Ngayon, hindi ka na senador, sasawsaw ka na naman dyan. Talagang papatulan ng mga congressman yan. 3 po ang nakasalang. No? Ano po ang mga problema natin? Napakarami po. Bagsak ang piso, nag-aalisa ng mga investors. Buwan-buwan po. Kumakalas po, instead po, ang main purpose po, wag na tayo magbulahan, ang main purpose po ng pag-iikot ni Pangulong Marcos, nung siya po ay very busy sa pag-ikot sa buong mundo, makakuha ng foreign investments. Pero ano po ang kaganapan ngayon? Susi po yan eh. Nakikita nila na na lumalala yung sitwasyon natin laban sa China eh. Ano pong nagaganap ngayon? Imbis na dumagsa yung mga foreign investors, naglalayasan po. Resulta, bagsak ang piso, bagsak ang ating stock market, mataas ang bilihin. Huwag po kayo magbunyi yung nagsabi na bababa ng presyo ng bigas kasi binabaan yung anong tawag doon? Taripa ng bigas. Kaya bababa na yung presyo. Ang sabi po. So yan mga kabayan, no? Yan po yung mga
problema ng ating bansa. Pero tingnan nyo itong mga politiko, mga karibin natin ha. Instead po na mag-focus dito, no, sa ating mga kinaharap ng mga problema, bakit po puro Duterte po ang iniimbestigahan nila? Ha? Pinagpapartihan nila dyan sa Kongreso. Gumawa kaya kayo ng mga paraan, no? Magtulong-tulong kayo, ang dadami nyo dyan, di ba? Ang daming utak dyan, di ba? Mga attorney yata ang mga congressman at yung iba, mga major in economics. Di ba? Pag-aralan nyo, ang dadami nyo, ang tataba ng utak ninyo. Sa palagay nyo ba? Yang ginagawa ninyo ay makakatulong sa taong bayan? Ha? Nagtatanong lang po mga kababayan kasi, di ba? Kung itong problema, tapos dito kayo nakafocus, hindi naman sa hindi natin sinasabi nga, tigilan nyo ng mga Duterte. Pabor pa nga yan sa mga Duterte, di ba? Na tirahin nyo ng tirahin sila. Kasi, mas lalo nyong pinapahiya, mas lalo nyong sinisiraan ang mga Duterte, mas lalo po silang minamahal ng taong bayan. Ngayon, kung hindi nyo pa alam yan, no? Sana naman malaman nyo. Para makapag-move on na kayo at mag-focus na po kayo sa totoong problema ng ating bansa. Gaya nga po ng sabi ni Sir Badong Arateles, mga kababayan, bagsak na po ang piso. Ha? Ibig sabihin po niyan, mga kababayan, tataas po ang mga bilihin at serbisyo ng ating bansa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Mas lalong maghihirap po ang taong bayan. Ha? Mas lalo pong maghihirap ang taong bayan dahil po sa mga ginagawa ninyo. So speaking of travel, mga kababayan, no? Dapat, eto, opinion ko lang sana, baka paras tayo ng opinion, mga kababayan. Sana inuna muna yung, makipag-ayos dito sa China. Kasi parang wala yatang no? Walang concrete plan, diba? Na makipag-ayos talaga sa China. Kasi ang nababalitaan natin palagi sa mga mainstream media, no? Talagang lalaban po, diba? Lalaban po ang Pilipinas. Di ba? Kaya nga po mga kababayan parang niloloko lang tayo ng US din ha? Kasi biruin mo, bago sila tumulong sa atin, kailangan may mangyari muna sa mga Pilipinong nandun, di ba? Kailangan magurgur muna yung ilang mga Pilipino bago sila umaksyon. At bago pa yan, kailangan muna nilang pag-usapan yan. Hindi pwedeng agad-agad papasok. Well, anyway, napunta na po tayo sa China. Sana naman po magkaroon po ng wag na po nilang i-deny yung nila, yung new model agreement. Meron ba? Yung binibintang nilang secret gentleman's agreement kay PRRD, no? Meron pala silang new model agreement. Wag niya po ninyong i-deny yan. Kung yan naman ang magiging key, no? Magiging susi para maging mapayapa dyan sa West Philippine Sea, no? Gaya nga po ang sabi ng mga mangingisda, nung panahon ni PRRD ay nakakapangisda po sila ng maayos. Diba? Ngayon ay natulad po nung 2014, sabi nila. Sa panahon pa ni Noy ay kita nyo na, sa panahon pala ni Noy nagsimula. Tapos sinisisi nyo kay PRRD, mga hinayutak kayo. Kung yung new models ang magiging susi, i-shoot nyo na yan. Para maging may makain na yung ating mga mangingisda, mga kababayan, at makapangisda na po sila para sa ating bansa. Diba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaction patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.